At kaugnay nga po niyan, alamin natin ang epekto po ng sama ng panahon na umiiral po sa Visayas at Mindanao. Nasa linya po ang ating telepono si NDRRMC Executive Director Eduardo Del Rosario. Magandang hapon po sa inyo, Yusek Del Rosario. Sir, si Kirby po ito. Magandang hapon din sa iyo, Kirby. Apo, Yusek, sa pinakahuling tala po ng NDRRMC, sir, gaano na po karami yung bilang po ng mga apektadong pamilya sa mga oras na ito? Well, with regards to affected population, ang naitala po natin, 53,193 families or 723,517 individuals from regions 8, 9, 10, 11, Caraga, and ARM. Apo, And sir, of this number, ang evacuees po natin, 25,495 families or 119,605 persons in 352 evacuation centers. Apo, sir, ilan na rin po ang official confirmed dead po natin dulot po nitong sama ng panahon? With regards to casualty, ang total po natin, 40 ang namatay, 65 ang injured at 6 ang missing. Okay, sir, kamusta naman po yung congestion po ng tulong ng pamahalaan na ibinibigay po doon sa ating pong mga kababayan na naapektuhan po nitong si Bagyong Agaton? Well, ang nagtutulong-tulong ng pag-provide ng relief assistance ay ang local government unit at national government agencies. At ang total na naibigay na natin ay 59.37 billion worth of relief goods given to affected families. Opo. Tapos sir, tuloy-tuloy pa rin po yung, ilan pa rin po yung mga evacuation centers po na naapektuhan, doon pa rin po naka-base yung ating pong mga kababayan na hindi pa rin po makabalik doon sa kanilang mga tahanan? Meron tayong mga evacuation centers, kaya doon sila muna minamanage. Ang magandang balita dito, as of 10 a.m., si Agaton na humina na at naging low pressure area. And it was sighted, the low pressure area was sighted about 400 kilometers away east of Davao City. Opo, Yusek, meron na po bang nagdeklara ng mga probinsya ng state of calamity or yung pinakamatinding naapektuhan po ng LPA? Meron mga ilang municipalities at cities, just like Butuan City, nag-declare na ng state of calamity. Opo. And I think including Davao Oriental. Opo, so sir, yung mga presyo po ng mga pangunahing bilihin po dyan, naka-freeze po yan at automatic po na yung mga kababayan po natin na pwede pong mag-claim ng kanilang mga calamity, yung tungkol po dun sa SSS at GSIS, ay allowed po sila para dito, sir? Yes, basta na-declare na state of calamity. At ang maganda rito, yung local government units, magamit nila yung kanilang local disaster reduction and management funds. Opo. Sir, sa pinakahuling tala po, nakakuha po na amin na 300 million pesos na po itong pinsala in terms po of infrastructure po. Sir, kamusta naman po sa sektor po ng agrikultura? May nagbago po ba doon sa atin pong tala? 328 million ang total cost of damages. Opo. Sa agriculture, 203 million. At sa infra, 125 million. Opo. Sir, due of this, meron po ba tayong mga susunod na hakbang para po mas maiwasan po natin yung mas malaking epekto po? Well, ang kung natin talaga dito, kasi hindi natin may iwasan itong panahon at sobrang grabing precipitation o sobrang pag-ulan. Ang kailangan lang naman natin dito, yung natawag natin structural sa non-structural intervention. Sa structural, yung paggawa natin ng mga dikes and dams at yung paggawa ng mga bridges natin in accordance to the right design. Opo. Para ito magkaroon ng damages. Sa non-structural naman interventions, ito yung kailangan natin na community organizing activities, planting of trees, and ensuring na itigil na yung pagputol ng mga kahoy sa ating mga kabundukan. Opo. At bilang panghuli na lamang po, Yusek, unang bagyo pa lamang po yung pumasok sa ating bansa ngayong taon. Medyo marami-rami po yung ating aasahan, sir. Ano po ang pinaka-importanting bagay na o payo po na maibibigay niyo po sa ating mga kababayan? Well, ang kailangan dito yung natawag nating preparation na kapag mayroong mga advisories ay sumunod yung ating mga kababayan
at yung mga nakatira sa mga high-risk areas ay mag-resettle na at tumira doon sa mga safe areas. At magkakandak ang national government to the national government agencies ng massive capacity building activities para makapag-conduct tayo ng public and education campaign sa ating mga kababayan. Likewise, nilaunch namin yung tinatawag namin Project DINA o Disaster Information for Nationwide Awareness. Ito internet-based. Pwede silang maka-access sa YouTube. I-equal lang i-access sa OCD, NDRRMC Project DINA. At makikita na sila ng 8 hazards at mabigyan sila ng 6 to 7 minutes video lecture about a particular hazard, ano ang dapat gawin before, during, and after a particular hazard. Opo, sir, maganda pong project yan ng NDRMC sa ngayon. Sir, maraming salamat po sa oras at panahon pong ibinigay niyo po sa amin. That was Executive Director Eduardo De Rosario po mula sa NDRRMC. Salamat din, Kirby.